ano yan eh, God created the world. Mm. And then, aside pa, when He created the earth, part ng creation, Jesus Christ is already there. yes, part ng creation, kinirate din si Adam and Eve. Mm. So, Genesis 1, 26, 27. Ano ka basa ko na? He created the image. Humankind. Oo. So, ibig sabihin, kung may mukha ang Diyos, may mukha tayo, may mukha ang Diyos. Mm. Kung may ilong, lahat. Meron. Mm. Yeah. So, ang tanong, sinong nag-create ka, di ba? Sino si God? Yeah. So, ang importante, malaman natin, ano yung God? Kaya nga. Anong kapangyarihan ng God? Di ba? Merong God is omniscience, omnipotent, Yeah. omnipresent. Omnipresent. So, ibig sabihin yan, lahat. Pwede wala, pwede meron. So, yan ang karakter niya as a creator. So, Heavenly Father and Jesus Christ created the earth. So Jesus Christ talaga? Kasi nakalagay doon sa Old Testament, sa New Testament. He is Pero a nagtanong-tanong ako sa iba, sabi rin ng iba, Diyos Amahan. Sino ba yun si... Yan. Kasi, parang ano yan eh, parang isang bahay na ginagawa. Tapos, siyempre may katulong. Mm. So, kumuha siya ng mga halimbawa, mahalagang elements na iba-ibang dako, no? Sektor. Iba-ibang lugar. Kasi hindi lang ito ang kinreate ng mundo ni Jesus Christ. Marami, bro. Marami. Dito, Marami. yan na ba? So, ang ating evidence, yung Bible. Yung Bible When it's talaga. come to the creation. Pero malalis mong good siya, it's because tungod sa ubang tao nga magunahon na Science. Science. Base sila sa science. Science na Kasi tsuri yan evolution of life. Tsuri yan eh. So, Tapos tanongin ka, sinong gumawa ng Bible? Tao lang. Tao. Diba? So, ma-question na naman. Gulo. prophets. Prophets, syempre. And what is prophets? So, sa Old Testament, sabi niya doon sa Amos chapter 3 verse 7. Surely the Lord God will do nothing, but He revealed His secret unto His servant the prophet. Diba? Gusto mong verbatim? So, ibig sabihin, Sila Muhammad meron Ali. siyang in the Garden of Eden, Adam and Eve, Heavenly Father and Jesus Christ was there face to face. So, di na tinod ng new science, nagikan tas umuwi, bro. Ayan ang Darwin's Diba? theory. Yeah, Charles Darwin nga rin. Oo. Kaya, So, kaya, ikaw ba, umpay ka ng Ito. unggoy? Diba? Kaya nga ba, Then, Cro-Magnon, Dendroterial, Neanderthal, Cro-Magnon. Neanderthal, Homo sapiens, Homo erectus. Mo gani. Hindi pwede. Kaya nga ba, when it comes to something like this topic, wala yun yung kamanan if hindi kayo Daggan mo kay question mark. sabay ba ng pang-iisip ko. Question mark ay dami. Magkaiba ang tsuri ng simbahan at saka science. Science, no? Pero tsaka ako din, pareha tayo ng isip, di ba? Paano ginawa, something like Chapter that. 7. Basta, Brad. Surely the Surely Lord. the Lord God will do nothing, but He will secret unto His servant the prophets. So, meron siyang, ang ibig sabihin niya, he will Tinod, call hindi a mo prophet. pipita, di ba? Tinuod. Nandiyan sila Moses eh. Ganit, no? Adam. Kung mutuo ka, tinuo dyan na. Pero di ka mutuo din na. Kung ang Bible ang pag-uusapan, there is prophet and apostles Kaya nga, before. Hanggang, Kaya nga, dumating tayo sa punto na lang na, if you have faith, and it's true. Faith na ang nagpapatunay, brother, na totoo yan. Kaya kung di ka kung wala kay faith, di mo ka mutuo. Sa salungat ka man. Ano yan ginawa, blah, blah, blah. ang maganda sa atin kasi tayo ay Christian. Madto magang science. Kaya di mo ka mutuo.
Pero nganong pag gipatay mo to si Jesus Christ, sir? Moto sa inyong sir, simbahan, Oo, tinood kasi- nang gipatay siya. Oo, kasi iyan ang promise ng Diyos. Meron tayong difference from God and tayong tao. Mm. Ang Diyos, just He is immortal. Meron siyang bones, pero wala siyang blood. Ibig sabihin, immortal. Immortal. While we, as a spirit, kasi Yung flesh. wala tayong flesh. Spirit pa lang. Sa Mm. pre-existent na tinatawag or spirit world. Pero most likely, ang sabi dyan ng mga ano is pre-existing. So, galing tayo, bago pa tayo pumunta rito sa mundo, ay meron na tayong, kasama na natin si Heavenly Father and Jesus Christ. Lahat ng mga to is spirit. Mm. Kasi sila nag-progress na sa spirituality. So, ang aral sa amin, sige, tinatawag na plan of salvation. Kasi anong gusto ng Diyos para sa atin, 'di ba? Sa Matthew 25 verse 40 yata yun, Brad. Be ye therefore Tamang tao perfect, natanungan mo, brother. Tamang even tao. as your Father which is in Maliwanagan heaven tama is sa itong mga perfect. Ah. So, gusto na tayo mag-progress at maging perfecto rin. Mm. So, pero ang dahilan naman hindi, tao lang tayo nagkakasala eh. So, iyan ang dahilan kung bakit si Jesus Christ kailangan ng atonement sacrifices. Sacrifice. Oo. Atonement kasi para ma-break lahat ang hindrance natin from God, yung ating uri, immortal sila, tayo spirit. So, ang ginawa na Diyos, sige, I will make a earth, create an earth, para you go down, number one, to test, Mm. to obtain physical body, and to develop faith. So sa mundo, yung ating mundo ngayon, katawan natin, hindi ito perfecto. Namamatay tayo. Mm. So kung mamatay tayo, at nagkakasala tayo, yan ang importante. Kaya si Jesus Christ is the mediator. No, sabi niya, sa atonement, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. So, ibig sabihin, So mga guys, murag na lamdagan na mong unahon na ni Brother Rapi. Murag na. Pero napakoy usa kay question sir. okay. Tinuod na ang Holy Week. Oh, Yang anong pag-usap-usap ba na og kuan sir? Usap-usap siya buwan ay April, na March, di ba? sa, Ano man na sir? sa traditions, sa old times, New Testament, iyan ang tinatawag na yung Palaspas Day. Easter, parang mga ganun. Palm Sunday. Pag Sunday, gintalok kayo na sa Bisaya mga guys. Ano yan, tinawag na. Lenten season na siya. Lenten season. Correct. So, tinawag na. But, talagang, meron talaga sila sa isang taon, isang beses nila Di ba Holy that is the week na- na, that is the week The Holy na Week. papuntang pamatay na si Jesus. Correct. He prays, first he prays in the Gethsemane, something like that. Sa Nazareth. Nazareth. Oo, pero yun yung tinatawag na atonement na. Yun yung magbe-break sa atin pag Pagpapaalala sa atin. kaya siya yung tanong mo na bakit siya Diyos na siya noon sa ano pa tapos ngayon bakit nabuhay pa siya na may katawan, kasi siya ang perfect example natin. Kung hindi mangyayari yun na resurrection, di ba? Ang resurrection, pagkabuhay na muli. Banhaw. Yan yung reuniting the body and the spirit, di ba? Nangyari naman yun sa tomb niya, di ba? So, yun yung resurrection. Yun yung nung na-resurrect siya, yun yung magandang nangyari sa atin kasi kahit masama ka o mabuti, It reminds, ikaw ma-experience mo to. That's a free gift from God. Resurrection, whether you are bad or good, resurrection is free gift. So, dahil sinabi niya, I am the way, the truth, and the life, kaya pala Sir Nona, sinabi Sir Nona, I am the resurrection Hindi ka na- and the life. sabi na sinave tayo ni God. Kabakan, bakit tayo na-save? Sa maraming kasalanan. Kato yung gibuhat, mahog mong gudoog ka na yung guide na to na
nga kanang ma-awake ta ba na kanang kung saan sakto, kung saan dili. Kaya siyempre, nag-preach ba siya kung saan pinaka-good. And then, gigi-harm siya sa mga tao. So, makita na to, mamura bitog nakita na to. So, ang atong kinaiya, adto nag-start nga, makaibaw ta na, bati dito din, mabuhay na dito. So, mura tag di-save sa Ginoo, paagi sa iyang kaagi, nga kapaitan pod, na kasakit, siyempre, naapin ba siya gihimo na, gihil kaniya Oh, pa, bitaw, di ba? So, meaning, murag ibutan natin murag magic pero muto ni makatuo ka, so that's kay faith gibuildan na tada ang faith sa Ginoo. Ayan din. Dayon kasakit kung mga gibunal-bunalan siya, so meaning dapat matatag ka kahit usa man pagsubok nga maabot sa imong kinabuhi. So for me lang, for my judgment lang, siguro maong na-save ta niya kay natudluan ta niya how to deal sa kinabuhi soon kung wala na siya. Sakto. Ang pinakamagandang nangyari, yung tinatawag nilang atonement. Iyan ay nangyari sa Garden of Gethsemane. When he was praying, pinabuhisan siya ng lahat ng kanyang every pores sa kanyang body ay parang pinawisan siya ng dugo instead of pawis, dugo. And that is the tinatawag na atonement of Jesus Christ. Tama na sa tumbasahon mo din sa Katolik. Kasi yung kasalanan natin, tinubos niya. Mm. The only thing para mawala yung kasalanan natin, magsisi lang tayo ng ating Yun ang idea ko na kumbaga tinuruan tayo hindi nga yung hitubos na kisa man ang nagprenda ng tubos gitubos na niya tungod ka ng magsisi ka ba mal-learn sa to repentance. i-feel Makuan ka kanang mura i-feel kag ko sa una minuklog. brother, ang mga tao sa una brother, straightforward naman ang minds wala man ulipon na juga diha ra juga ana kabantay ka na una ikaw may hari ana na nya doing bad kasi So na-break ginawa na ni Jesus Christ yung dalawang yung hindrance sa atin. Number one, nung namatay siya, nabuhay na magmuli. Tayo mamamatay din, mabubuhay din tayo, tinatawag na resurrection. Kung yung kasalanan natin, magsisisi tayo ng kasalanan, patatawarin niya tayo. So, ibig sabihin, we can now go back to His presence again. To live with them again. So, yun yung hindrances natin. Kasi hindi tayo perfecto. Kailangan ng manunubos or repentance sa pagsisita ng kasalanan natin. Yun yung ginawa ni Jesus Christ doon sa Garden of Gethsemane. At yung resurrection, Nice. diba? Yan lang.